Okay, eto po si Vince Dison. Tepid classrooms neglected in favor of flood projects. Yan. The Department of Public Works and Highways was too engrossed with flood control projects and did not prioritize the construction of classrooms. Education Secretary Sani Angara said yesterday, following the admission of DPWH Secretary Vince Dison, that only 22 classrooms have been completed this year. Speaking to reporters at Malacanang, Angara lamented the slow pace of construction, saying classrooms are urgently needed to provide students with an environment conducive to learning. Alam mo, Angara, tama naman yung sinasabi mo ngayon. No? Ang tanong ko lang sa iyo, eto. Matagal na nag-resign si BP Sara eh. Last year pa. Last year ba? O last year pa. Matagal ka na riyan. Nung nasabi ni Vince Dison na 22 classroom lang, ngayon ka lang din dumakdak. Ha? Halos wala kaming maramdaman sa'yo, Angara. Ngayon, dadaldal ka, sinasabi mo, DPWH, bakit hindi nyo pinaprioritize? Bakit hindi ka nagsasalita noon? Bakit hindi mo sitahin yung DPWH na? Bakit ayaw nyo magtayo ng classroom? Bakit ayaw mong ibulgar yan sa media noon? Ngayon, dahil nabulgar na sa media, na 22 lang dahil sa investigasyon sa Senado, nakakapapalag ngayon. Sasabihin mo, yan yung problema ng mga walang buto tong mga sekretary natin ng education. 22 lang ang napatayo. Diyos ko naman. Dati libo-libo po per taon na napapatay yung classroom. Ngayon po 22 lang. Bakit? Bakit hindi ka pumapalag? Angara. Saan ka busy? Hindi ka na namin naramdaman. Wala na kaming balita. Wala na kaming balita na ginagawa mo sa DepEd. Yung pala walang nagagawang classroom, hindi ka pumapalag, sekretary ka ng DepEd. Hindi mo inaalam na may nakaalat na classroom ngayon? Wala bang inalat na classroom para sa budget mo? Hindi ka nakikialam? Ak ng tinapay. Alam mo na, iba pang mga tao nakikipaglaban sa'yo. Si Gatchalian pa, si Bambam Aquino pa nakikipaglaban sa budget mo. Ayan po yung sinasabi natin na wala silang pakialam kahit sila na yung nangangailangan. May masasaktan ka ba pag sinabi mo, pag sa'yo nagmula na 22 classroom lamang ang ginawa ngayon? May masasaktan ka bang mga amo, Angara? Hindi mo. Ikaw dapat na nagpa-follow up niyan. Hindi kung sino-sinong tao. Nung dumalaw po yung ICI, hindi ko sinasabing may kinalaman to. Nung dumalaw po yung US Embassy sa ICI, bigla ngayon naglabas. Ito po, basahin po natin. DOJ press briefer. The Department of Justice formally denies reports that former Speaker of the House of Representatives Martin Romualdez is currently being considered a state witness. There is no factual or legal basis for this information. We clarify that to be considered a state witness, an applicant must be filed with the DOJ through witness protection security benefits. This application, like others, will have to be evaluated first to ascertain whether or not the applicant qualifies as a state witness. As of date, former Speaker Martin Romualdez has not filed application for a state witness with the DOJ. The DOJ assures the public that all investigations will be done swiftly and fairly. No one will be spared. If the evidence so warrants, the department will go where the evidence leads us. Yan, etc., etc.
So ang ibig sabihin, ang tagal na po na binabakbakan natin. Ilang araw na po na binabakbakan yung pagiging state witness. Bakit ngayon lang kayo naglabas? May kinalaman ba yan sa pagdalaw ng US Embassy sa ICI? 'Di ba? Pero baka sabihin nyo naman inimbento lang natin yan. Sa atin ba galing yan? Sa atin ba galing na si Romualdez ay pwedeng gawing state witness? Kay Anticler galing. Kay Anticler ko narinig yan eh. Diba? Eto po palita po to, si Claire po nagpapakalat niyan. Una ko nakita yan sa Philippine Star. Hinahanap ko yung Philippine Star na binalita yan ni Claire Castro na maaari daw Martin Romualdez as state witness. Use si Claire Castro, the decision on whether Martin Romualdez can become a state witness is up to DOJ. Kailan sinabi yan ni Claire Castro? 3 days ago. Bakit ngayon lang kayo nag-react? Alam ko yung ginawa ninyo. Pinapatampok nyo, hindi nyo sinasabi na ilalagay nyo na state witness. Tinitignan nyo yung reaction ng mga tao. Wala kayong pakialam. Or, pwede rin naman na ginawa nyo yan para yan na lang ang pag-usapan. Wag na yung mga ninakaw, wag na yung mga tinabing pera. Ibig sabihin, ginagalit nyo yung tao as form of distraction, as form of ililihis nyo na naman sa katotohanan. Simple lang naman, may mga magnanakaw ayaw nyong hanapin. Wala ba nagtuturo sa mga magnanakaw? Sangkatutak, ayaw nyo lang kilalanin. Ang dami na banggit na congressman ni Diskaya, may pinatawag ba kayo kahit isa? Meron. Yung wala dito. Pinatawag nyo yung wala dito. Nasaan? Naroon sa kung saang lupalop na bansa. Huwag nyo pong sabihin, huwag nyo pong sabihin na walang kinalaman dyan ang pagdalaw ng US Embassy. Kaya si Martin, naku, mahirapan ka ng iligtas ng pinsan mo. Mamimili yung pinsan mo. Marami na tayong karanasan. May karanasan na po tayo dyan sa US Embassy. Sa karanasan din ng tatay ni BBM. Na pag binitawan ka na ng US, marami po, eto sabihin na natin, marami po dyan sa military natin nakasalalay po sa US, mga utak US po yung mga yan. No? Marami po dyan, sampalataya sa US. Kaya yung kinakailangan ni Marcos dito, magtimbang-timbang siya. Kasi yung US papayag na yung kaalyado niya ay punong-puno ng corruption. Di pagtatawanan lang siya ng kalaban niya sa propaganda. Propaganda war, economic war, arms race. Yan po ang nangyayari sa US at China. Ang dali siyang batuhin ng China na yung kaalyado niyang bansa dito ay pinamumunuan o hindi mapigil o punong-puno ng korupsyon ang bansang Pilipinas. Papayag ba ang US na yung kaalyado niya, lahat ng pinakikialaman niya yung mga corrupt officials. Hindi, yung mga lantad na corrupt officials, ginagawa yan ng US na sa iba't ibang bansa. Ito po ay lihim na lantad na lihim to. Na may papel ang US sa mga kudita dyan sa mga bansa na corrupt masyado yung opisyales. Para mapanatili ng US yung imahe niya na siya ay tagapagtanggol ng demokrasya. Tagapagtanggol ng mga matutuwid na tao.
kung tagapagtanggol siya na matutuwid na tao, bakit yung numero uno niyang tuta sa Asia, o wag tuta, numero uno niyang tagasunod dito sa Asia na Pilipinas ay punong-puno ng korupsyon? Kaya yan, bibitawan ba ni BBM ang kanyang pinsan? Or sama-sama na sila? Bahala kayo sa buhay.